Yun ang mga kababayan, ayun kay Atty. Sal Panilo, wag tayong matakot magsalita kahit ba para bang may martial law na ngayon sa ating bansa. Itong administrasyong ito, para ba tayong pinipigilan na tayong magsalita? Pero bago tayo magpatuloy, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, Atty. Sal Panilo nagpahayag na baka ito na yung panahon. Pag hindi makinig itong administrasyong ito na yung panahon para bumagsak itong administrasyong ito. Huwag tayong matakot magsalita mga kababayan, basta wag lang tayong gumawa ng karahasan. Magsalita tayo, maninindigan tayo para sa ating bayan. Katulad nitong isang pulis na si Patrolman Fontillas, kinasuhan ng mga kababayan ng QCPD ng inciting to sedition dahil nga nagsalita ito na huwag siyang utusan ng mali. Kahit na si Pangulong Marcos Jr. pa yung mag-utos sa kanya, basta mali ay hindi niya susundin dahil hindi naman siya pulis ni Pangulong Marcos Jr. Totoo naman talaga. Hindi pinapasahura ng isang politiko, isang namamahala sa ating pamahalaan ng mga kapulisan. Ito dapat yung talagang tularan dahil may paninindigan mga kababayan. Pero siya pa yung kinakasuhan ngayon. Sa bagay, lahat nga daw na magsasalita laban sa administrasyong ito ay kakasuhan ng administrasyong ito dahil nagpapakalat daw ng fake news. Tatanggalan na tayo ng karapatan na magsalita. Yun mga kababayan, bago tayo magpatuloy pala sa ating video, mananawagan lang ako, ngayon, mayroong karaban na gagawin dito sa aming lalawigan sa Bohol. Iikutin natin yung Bohol mga kababayan, magsama-sama itong mga riders, na may kanya-kanyang walang mag-i-sponsor nito, kanya-kanya tayong gastos ng panggasolina, kain, magbaon na lang siguro tayo para tayo ay makatipid. Siguro buong Bohol ito bilang mananawagan bilang suporta kay dating Pangulong Duterte na ibalik siya dito sa ating bansa. Ngayon, ang alas 4 ng hapon dito sa Ubay, sa aming bayan, magsimula yung karaban hanggang sa may Carmen. Kung tama ako, Carmen siguro ang pagtatagpo, lahat ng mga gustong sumama. Sa lahat ng gustong sumama, lahat ng ating mga kababayan, lahat ng ating mga taga-probinsya, lumabas na kayo sa inyong pamamahay, sumama kayo sa gawing karaban para nga ipanawagan natin sa pamahalaan ito. Pero wag tayong gumawa ng karahasan. Ito'y pananawagan, isang prayer rally para manawagan tayo na ibalik si dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa ng administrasyong ito na sila mismo ang nagpadala kay dating Pangulong Duterte sa Dahig, Netherlands mga kababayan sa ICC. Yun ang wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Paulit-ulit na sinasabi ng Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction. Hindi ba kayo saksi? Pinupuri ng programang ito kahit nabubuisit yung iba sa akin. Bakit mo pinupuri yan? Kasi tama yung linya niya. Walang jurisdiction. Sinungaling nga. Sumusunod siya sa linya ng Presidente Duterte. Tama siya dun Walang jurisdiction. We will not cooperate in any manner or form or shape. O hindi ba, tinulugsa ko nga ho yung mga alter egos niya dahil file sa ICC. Nang kung ano nung pleadings, sabi ko, file ka ng file. Akala ko ba walang jurisdiction? Hindi namin may jurisdiction. Nagkukontra-kontrahan kayo. O madalit sabi, sinasabi niya na talagang walang jurisdiction. Pero, napansin nyo, nung bandang huli na, nag-iiba ang tono sa pamamagitan ng mga tao niya. Sinasabi niya. And yet, yun yung mga subsequent o yung matapos siyang magsabi ng walang jurisdiction, nagsimula na yung, pero pag humingi ang ICC ng mga tulong sa pamamagitan ng mga ebidensya, hindi ho natin sila pipigilan. Ako, doon lang, nag-uumpisa na. Oo. Pagkatapos, eto na naman. Pag yung, anong tawag doon, Interpol, ay humingi sa atin ng tulong, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulungan yan. O ayan, nakikita nyo, madalit sabi, pinapadama na ng administrasyon ng gobyernong ito na pag ang ICC ay pumasok, makiusap sa pamamagitan ng Interpol
ay tutulong siya. Madali sabi, pinaalam mo na sa ICC. Kumbaga, binigyan mo na ng ideya, oy, payag na kami, gawin nyo na yung dapat yung gawin. Yan ang ginawa. Kaya, madalit sabi, ginamit lang nila ang ICC. Talagang gusto nilang tuhugin, patayin itong mag-amang ito. Yan ang katotohanan ho dyan. Yan ang mali. Kaya naaawa rin tayo dito kay Marcos Jr., Presidente Marcos Jr. Kasi, binibigyan siya ng maling mga advice. Sapagkat tama na sana yung walang jurisdiction. Pero dahil nga sa maling advice, and at the same time, kung totoo yung mga akusasyon sa kanya na gusto mo lang magpanatili sa kapangyarihan, kayong mag-aanak, pati na yung mga pinsan mo, kaya nyo ginagawa ito, di lalong-lalo na. Di madalit sabi, tama-tama yung kinakanta ko doon sa kapatid niya. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang nangyayari. Nagbalat kayo. You pretended that you are protecting the sovereignty of this country by not allowing ICC to intervene. And yet, eventually you did it. Ano man tawag mo nun? Kaya, may katwiran ng mga anak na magalit. May katwiran ng taong magalit. May katwiran ng taong pumunta sa kalsada. Kaya makikita natin, MJ, kita mo sa Davao, araw-araw. Sa lahat ng bahagi ng Pilipinas ay nagsimula na. Correct. Pero nakikita natin, sabi ko nga kay Jimmy Bundok, alam mo Jimmy, 40 years ago, ako po ang nanguna sa mga Marcos loyalists na ipabalik si Marcos Sr. dito sa bansa. Sapagkat inaakusahan ng gobyernong Cory at that time na siya ay nagnakaw, corrupt, kung ano-ano mga sinasabi niya, illegal, violation of human rights. Ang sabi ko po noon, milyong mga loyalista, araw-araw po kami itinayo namin, inorganisa namin ni Nilo Tayag at nung kung sino-sino pang mga loyalist leaders. Araw-araw po kami dyan sa Liwasang Bonifacio. Alam mo doon sa steps ng Philippine Post Office? Doon, nandun kami araw-araw. Kahit na anong gawin sa amin. Kami bombay ng tubig, bombay ng bala. Nagre-regroup nga, pabalik-balik kami. Kaya sabi ko kay Jimmy Bundok, iyan ang gawin natin. Pero kailangan mapayapa. Sapagkat huwag nating bigyan ng dahilan itong gobyerno na gamitan tayo ng karahasan. Yung iba naman, sinasabi, huwag ka tayo mag-rally kasi magiging baka magdeklara ng martial law. Huwag kayo matakot. Ano ba tawag niyo? Martial law na nga, mas worse pa nga ito sa martial law Kasi pag sinabing martial law, hindi na sila sumusunod sa batas. Ano bang ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, sa mga vloggers? Ano matawag mo dyan? Hindi ba? At least ng panahon ng tatay nito, ay merong semblance of democracy. Nakakabanat ka pa Nakakapunta ka sa lahat ng mga detenido na ipagtatanggol mo pa. Dito wala ano pang ikakatakot nyo? Basta maging mahinahon tayo na lumabas. Kailangan ka ako isang malakihan, sabay-sabay at araw-araw na panawagan, calling the attention of this government to change. Sabi ko, hindi ba, sa isang panayam, ang sabi sa akin ng anchor na si Karen Imeno, good luck, Attorney Panelo, to your petition for writ of habeas corpus. Hindi ba ang bilis na sagot ko? Good luck to this government because if it does not change, it will be the start of its fall. Hindi ba, ilang views, likes, 3 million plus na. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung mga nakarinig nun, nakapanood, nag-a-agree sila na kailangan ng gobyernong ito'y makinig po kayo sapagkat hindi po pwedeng mauupo na lang ang taong bayan at manunod sa inyo na walang ginagawa. Pinakita na sa inyo sa panahon ng tatay po ninyo, Mr. President, na pinalayas siya dahil ang taong bayan nagalit. Sa panahon ni Erap, ganun din ang nangyari. Hindi na ba kayo natuto? Ang ganda-ganda, nagkaroon kayo ng political capital. Di ba? Sa lahat ng mga pahayag ko, lahat ng articles ko, sinasabi ko, you have resurrected the name of the Marcos.
Ang ganda. Ituloy-tuloy mo na yan. Naku, sinira mo. Ayan na naman ho tayo. Deja vu na naman tayo. Babalik na naman tayo. Kaya kailangan iparamdam mo natin. Alam nyo, hindi ho madadala ito sa iyakan. Hindi ho ito madadala sa banat tayo ng banat sa social media, sa text, sa chat. Kailangan physical, bodily presence ang kailangan natin. Basta mapayapa, maniwala kayo. Tanda mo si Gandhi? Ha? Si Mahatma, milyon-milyon ang kalaban niya. Naupo lang siya, wala. Kahit na anong gawin sa kanya. Hindi ba nagtagumpay siya? Hindi ba yung EDSA Revolution, mapayapa din niya? Wala akong karahasan doon. Ha? Walang karahasan ng EDSA Revolution. Pero, ano nangyari? Hindi ba napatalsik? Kaya ganun ang gawin natin. But we're hoping na hindi na tayo abot doon. Kaya tayo nagpunta sa Korte Suprema. Kaya hayaan natin muna ang Korte Suprema na pag-aralan at magdesisyon. At kung ano man ang desisyon nito, nasa taong bayan na. Kasi, tandaan natin, MJ, Yes, sir. ang gobyerno ay nilikha ng taong bayan. Pag ang gobyerno po ay hindi na nakakatugon sa pangangailangan ng sambayanan. Kung ang gobyernong nilikha ng taong bayan ang siyang lumalabag sa batas, sa saligang batas na nilikha ng taong bayan na naghalal sa kanila, hindi po ba? Lohika, sentido komon ang magsasabi sa atin na ang may kapangyarihan, kaya nga sinasabi sa saligang batas all authority emanates from the sovereign authority. Lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Kaya may kapangyarihan ng taong bayan na tanggalin ang gobyerno. Saan? Paano paraan? Sa mapayapang paraan. Unang-una, sa pamamagitan ng eleksyon. Kung hindi madala sa eleksyon, sa pamamagitan ng ginawa sa pagpapatalsik ng dalawang pangulo ng bansa. Basta mapayapa kasi ang sambayanan talaga ang makapangyarihan. Yan ang dapat nating gawin. Yan ang mga kababayan, kailangan tayong mapayapa na pananawagan. Huwag tayong gumamit ng karahasan dahil nga mabigyan natin ng dahilan kung bakit magdeklara ito ng martial law, itong administrasyong ito. Kahit na parang, ayun nga kay Atty. Salpanilo, parang may martial law na tayo ngayon. Dahil para talagang sinusupil na nila, kahit na magpahayag tayo sa social media, may mga nag-aabang dyan, may mga tauhan itong ating administrasyong ito para matyagan kung sino ba yung mga kumukontra sa administrasyong ito. Kahit hindi naman fake news, sasabihin lang agad na fake news. Samantalang yung kanilang tagapagsalita dyan, papanoorin nyo yung kanyang YouTube channel mga kababayan kung nagsisinungaling ba ako. Kung hindi ba yan nagpapakalat ng maling impormasyon. Yun ang ngayon. Meron tayong gagawing karaban. Ulitin ko lang, may karaban tayo dito sa ating lalawigan sa Bohol. Sa inyong mga bayan, mayroon dyan. Mayroon siguro mga nag-organisa. Kasi nga, dadaanan na lang galing-galing sa mga starting point. Dadaanan na lang yung mga bayan na yung mga gustong sumama. Mag-abang na lang kayo. Dito sa Maysikan District, ang umpisa nga natin sa Ubay. Dito sa aming bayan. Yan yung umpisa para daanan na lang dito Trinidad, Talibon, Binonido pa pala, Trinidad, Talibon, Hitapi, Buenavista, Inabanga, Clarin, Tubigon, hanggang papunta na sa First District mga kababayan. Magkita-kita tayo doon sa saan ba dadaan? Dito sa may Sagbayan ba? Kita-kita tayo sa may talagang doon na magtatagpo. Hindi ko masyadong kung saan magtatagpo sa Carmen ba. Basta doon, sama-sama tayo. Talagang ipapakita natin yung suporta sa pamamagitan ng gagawin natin na mapayapang prayer rally mga kababayan. Yun ang dito na lang muna bago tayo. Baka mag-live sa ating mga viewers dyan. Baka mag-live tayo. Bukas, alas 4 ang umpisa ng karaban dito sa ating sa aming probinsya sa Bohol. Bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang tayo. Shoutout kay Abias Joseph. Kahit pa anong gawin nyo paninira sa gobyerno, wala kayong sabi niya, wala kayong
magawa, harapin nyo na lang ng maayos para walang gulo. Hindi naman tayo naghanap ng gulo. Ang sa amin, nagsasalita kami ng maayos. Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, 20% lang kayo. 80% kami. Pero hindi kami gagawa ng kaguluhan. Shout out kay Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan. Ma'am Joyce ng Japan, abangan nyo bukas baka mag-live tayo. Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Edisa Borby, kay dito tayo sa may bandang baba, kay Hins TV, shout out idol ha. Shout out kay Amelia Ruiz, shout out kay Jixinko Alma Dural, shout out kay Lala Defender Dani Landingan, shout out. Shout out ha. Shout out kay Rudy Hinusas at kay John Galasinaw. Yun na nga, dito na muna once again. This is Arnie TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.